Maayong ugto sa inyong tanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pastor Mabel Velasco po mula po sa Nueva Vizcaya sa Luzon. At salamat Pastor Marvin and Pastor Bishop Dinaut Insaan at sa akin po mga kasamahan. At kay Tatay Loy. Second time ko na po na makapasyal po dito sa ating Eagles Ministry Crusade Heaven Radio Station at natutuwa po kami. Isang kalagalakan na makasama po kayong muli para po sa salita ng Diyos na ating pong pag-ninilay-nilayan sa tanghaling ito. Matatagpuan po yan sa Juan, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 8. Okay lang po ba hilingin natin kay Bishop Dinawat na saan nabasahin po sa salita na maintindihan po dito sa ating lugar. Okay, so Ating pong pag-uusapan ay patungkol po doon sa to be more productive in our new life in Christ. Heavenly Father, thank you, Lord God, sa blessing po ninyo sa amin. And even so, Lord God, we plead, Lord God, through the blood of Jesus, na maintindihan po namin ang iyong mensahe sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kumusta ho kayong lahat? At sa tuloy po ng ating pag-uusap, ito po ay patungkol sa pagiging produktibo ng mga mananampalataya o yung naniniwala sa Diyos. Sa taong ito ay nakikita po natin na ang nagsasalita dyan ay ating Panginoong sa Kristo, 13, 14, 15 hanggang 16 po ng Juan. Nakita po natin dyan yung context dyan ay may sinasabi po siya sa mga alagad. At kanya hong binigyan ng diin ang kahalagahan ng mga bagay na ito sa mga naniniwala o maniniwala sa kanya para tayo ay maging lalong sumulong o lalong umunlad, lumago sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa nangyayari ay maraming naglilingkod, maraming mga believers ang nanlalamig o di kaya di na nagpapatuloy kasi hindi po natin ginagawa o nagagawa ang mga bagay na dapat po nating gagawin. Sa verse 1 po dyan ay gusto kong bigyan ng halaga po yung acknowledgement po ng connection or to be connected. Sa verse 1, yung salitang gagamitin po natin ay yung sa verse 7, ganyan, hanggang sa 8 po yun, ano po. Sabi niya, ako yung tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga at binibigyan po yung diin dyan hanggang doon sa verse 2, sabi niya na ang mga hindi nagbubunga tinatanggal at ang mga nagbubunga lalo pang inaayusan sila para nang sa ganon ay magbunga sila. Nilinisan na tao sa salita ng Diyos para magbunga ka. Okay? At kailangan po nating sa verse 6 at 7, manatili ka. Ang salitang manatili or mano, to abide. Ibig sabihin po, kapag ginamit ng Panginoon ang salitang ako ang puno, automatic po na tayo yung sanga. Hindi po pinag-uusapan dito muna yung ating pagkadugtong bilang mga hintil. Sa Romans po yun. Pero dito, hindi po ganon. Ang pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa ating relasyon sa Kanya nung sabihin niya na siya ang puno ng ubas. Kapag sinabi niyang ako ang pastol, automatic po na tayo yung tupa. Sinabing siya yung ulo, tayo yung katawan. So, pag sinabi nga na siya yung ating commander-in-chief, tayo sundalo. Pag siya yung ating ama, tayo yung mga anak. So, ganun po ang ugnayan po niyan. At nagsisiguro po yan ng isang katuruan na unang i-acknowledge ng believer ang kanyang pagka-ugnay o ang kanyang pagkadugtong o pagka-connection niya sa ating Panginoon. Kung napapansin po ninyo sa mundong ito, mayroon pong kasabihan na hindi yung kung ano alam mo, kundi kung sino ang kakilala mo. It is not what you know, sabi nila, but whom you know. Pero ang may nangyari po diyan sa Matthew 24:25, yung servant na yung pinag-iwanan ng pong talent na inilibing niya o nilagay niya sa ilalim ng lupa. Sabi nung may-ari, ay bakit hindi mo ninegosyo? Sabi niya, alam ko namang mabagsik ka o malupit ka, umaani ka sa hindi mo tinanim. Ngayon,
hinatulan siya nung kanyang boss. Sabi niya, alam mo palang ako'y malupit o mahigpit ako. Bakit hindi mo nilagay sa bangko ang pera ko? So, ang meaning po noon ay, alam mo na pala. So, kung alam ho natin na ang buhay sa mundong ito ay nababatay sa connection, edi kumonekta ka na. Amen. Especially sa Lord. Kumonekta ka na, bumalik ka na sa Panginoon, magpatuloy ka sa pinagagawaan ng Diyos. Kasi kapag himuwalay ka sa Lord, parang tupa yan na humiwalay sa kanyang pastor. Pagkain siya ng mga lobo, kaya ng mga hayop. Yung Psalms 23 verse 1 hanggang sa John 10 verse 14, pag sinabi niya na ang Diyos ang pastor natin, hindi tayo independent sa ating pastor. Talagang dependent ang tupa sa pastor para mag-exist siya sa tama. Ganon din po yan. So, kailangan po natin para maging produktibo, number 1, i-acknowledge mo ang connection mo. Establish ba ang connection mo sa Lord? Then of course, kailangan makipag-connect ka talaga, makipag-network ka sa mga ibang believer. Huwag kang magsarili. Huwag kang nag-iisa. Huwag kang one-man, yung parang Lone Ranger ka. May tagumpay doon pero konti lang. Mas maganda pa rin yung gumagawa ng marami. Mas maganda pa rin yung team ang ating trabaho. Hindi may mga work na single-handed lang siya. Pero ang totoo po nun, ang work ng Panginoon is team building po siya. Kailangan po nagtutulungan tayo sa gawain po ng Diyos. So acknowledge po ninyo yung establish yung connection natin. Baka hindi natin kinikilala ang ating connection sa ating Lord. Huwag naman po sana. And ang susunod po dyan na makikita natin ay yung kailangan po natin ng consecration. Para lalo tayo maging kagamit-gamit sa buhay na to, Yes. yung be ye holy because I am holy ng 1 Peter 1:15 hanggang 16. Kasi banal yung ama mo, ipamuhay mo yung kabanalan na yon. Pansinin po natin ang halaman o ang ubas, hindi ho siya basta-basta lang tumubo. Siya po ay kinoconsecrate po siya. Inaalagaan po siya para magkaroon ng magandang bunga, maalagaan yung bunga niya, at mapatabaan siya ng husto, maprotektahan siya. So, consecration is part po ng ating magiging productive sa buhay na to. Kapag hindi ho tayo na-consecrate, hindi ho natin ipinamuhay yung kakaibang buhay na to ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nila, sinasabi nila na yung hindi naman yung aptitude natin, doon tayo nakikilala, kundi yung ating attitude po ang nagbibigay sa atin ng ating yung pagtaas, aptitude, siya yung latitude, yung lawak. Yes. Kaya kapag ang believer, 2 Corinthians 5:17, ay hindi nagkaroon po ng bagong creation sa kanya, na nanatili siya doon sa buhay niya noong siya ay nasa mundo pa, para siyang Lazaro na lumabas mula doon sa bato na kanyang kinalibingan, nang siya ay bumangon, siya ay nakabalot pa rin ng mga damit ng pangpatay. Siya ay nababalot ng linen. And of course, kapag nakita natin si Pastor Owen, namatay siya isang hapon, nilibing natin kanina, lalabas siya mamaya, kakamayan tayo, andun pa rin yung bulak sa ilong niya, o yung damit niya na panglibing, dala-dala pa rin niya, matatakot tayo. Kasi dala-dala pa rin niya yung mga damit niya kung saan siya ay nalibing. So, Christians and pastors, kailangan po talagang magkaroon ng change yung buhay. Magkaroon talaga ng, hindi pwede yung ligtas ka na, pero wala hong binago sa buhay natin. Magkasama ho parati yun. Amen. At kung gusto natin maging productive talaga, kailangan maging kakaiba po tayo. Sa trabaho, makikita po yung holiness dyan. Hindi ho tayo nagnanakaw ng gamit ng opisina. At hanggat maaari, tayo po yung nagtitimpla nung anumang gagawing masama sa trabahong ating pinagtatrabahuhan. So, be consecrate po. Pangatlo, yung correction, accept correction. Diyan po sabi yan, nililinis pruning po yan Nililinis yung mga sanganong ubas. Hindi para saktan po yung ubas, kundi para magbunga siya.
So, tinatanggal ng Diyos po ang mga ibang bagay sa buhay natin. Sometimes, ito yung nakakahadlang. Ang growth po, natural po yan eh. Hindi ho yan na may nangyayari po dyan, hindi mo pwedeng puwersahin yan. Pero ang ginagawa, tinatanggal po yung mga hindrances ng paglago. Maaring tanggalin niya kung minsan ang isang bagay sa buhay natin, trabaho kung minsan, o yung nakahiligan natin gawin, kasi hindi na ho siya nakakatulong. Ano po? Nagiging bisyo na siya. Maaring yan ay hobby, o kaya ay mismong yung Facebook na yan, o di kaya yung mga social media, na hindi na nakakapag-pray, hindi na nakakapagbasa ng Bible, hindi na nakaka-attend ng gawain, kasi nakatutok na tayo sa ating pong mga gadget. Blessing po ang gadget. Amen. Yes. Pero pag namali ng gamit, hindi na ho siya blessing sa atin. Ngayon, ito po yung sabi na, accept yung correction para lalo tayong maging kagamit-gamit. Ito po ay kasama na rin po siya ng be oriented, yung maging orient ka sa mga bagay-bagay. So kung gusto mo na maging kagamit-gamit ka, magbunga ka pa ng nais ng Diyos, huwag ho tayo maging matampuhin o yung madaling masaktan. Amen. Yes. Tanggapin natin ang pagtatama ng Diyos. Kung tayo na mali, hindi ho tayo mamamatay kung magsisisi at tanggapin ang pagtatama. And lastly, ito ho yung isang sabi niya, initiate po natin yung pong creativity. Ako yung pagbubunga na. Ang pag-initiate po ng creativity ay yung pong kailangan pong magkaroon ng isik natin ang wisdom ng God. Hindi ho passive yung antay lang tayo ng gagawin ng Diyos. Kundi po, tayo po ang pinapagawa na po ng Diyos sa atin yung gagawin niya sa mga physical na bagay. So, we pray, Lord, ng pag-ulan ng pagpapala. We pray po ng anointing sa kanyang ministry. We pray for provision. We pray for everything. Then, as nasa atin na po yun kung tayo hahakbang doon sa ating mga prayers. Amen. Yes. Kaya, kapag pray tayo ng pray, at hindi natin nahakbangan, walang dahilan para dumating po ang sagot ng prayer natin. Kaya be consecrated, kanina nakalagay doon, tapos tanggapin natin yung correction natin, yung pagtatama, be oriented. Ito naman ngayon, i-initiate natin po yung creativity na magpuproduce ng bunga ng ating pong buhay. Ang bunga po niyan, alam natin, na kapag ating pinili ang daan ng Espiritu, magbubunga ho yan ng Galatians. Yan po yung bunga ng Espiritu. Then, pangalawa, yung bunga ng salita ng Diyos na natatanim sa atin. And of course, yung bunga, yung mga kaluluwa po na ating naaakay o nadadala sa Panginoon. Minsan ho ay nasabi ko sa Panginoon, dami ko na hong na-preachan eh. But the Lord, impressed in my heart, sabi niya, wala namang problema sa na-preachan mo. Kasi sabi ko sa patay, sa birthday, sa kasalan, sa school, tapos personal evangelism, o sa mga pagtitipon ay nagpipreach kami, napipreachan ang tao, kahit sa radio, sa Facebook. Pero ang tanong na bumalik, sabi niya, hindi ko naman tinatanong yung mga pinagsabihan mo. Ang tinatanong ko, ilan ba naakay mo, personally, na manampalataya at lumago sa pagsampalataya sa akin. Tapos naisip ko na disciples ang hinahanap nga pala ng Diyos, hindi converts. Hindi yung kadami natin na pagsabihan, okay lang yun. Kadami natin na warningan. Minsan gumagamit pa nga tayo ng trompa, di ba? Nagtatrompa tayo, pastor. Pipreach tayo sa social media. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Tanggapin nyo ang Panginoong Jesucristo. Ipamuhay nyo ang kanyang salita. Pero ang tanong ng Lord, bunga. At yung bungang yon ay hindi spiritual na bunga lamang, kundi literal na mga mananampalataya ang hinahanap sa iyo at sa akin. Ngayon po, sa panagsampalataya po natin, kailangan po talaga natin ng yung fast na tinatawag. Number 1, F, faithful to the words na ating pong sinabi at loyal tayo na huwag mag-give in sa temptations. And A is for available tayo sa gawain ng Diyos. S is sacrificial. Marami kailangan po yan. Huwag ho yung support ang hanapin natin. Yes. Yung sakripisyo natin, susunod po yung support. And maging teachable po tayo. As fast
F-E-S-T. Ang nakalagay po dyan ay faithful, Yes. available, sacrificial, and teachable. At sa ating pagsunod sa ating Panginoon, sa ating pagiging connected sa Diyos, at sa pagiging consecrated natin o sa buhay na to, at pagtanggap ng pagtatama, at pag-i-initiate po ng creativity, minsan po ay sinasabi ng mundo na tayo ay mga fools. Di ba? Pero tandaan natin, ang ibig sabihin ng acronym na fools, and number 1 is followers and friends. Obedient, oriented, lovers and leaders, as is servants and soldiers. Yan. So don't worry. Sabihin man nila na tayo ay fools mundong ito, but we are the followers and friends of Jesus. Amen. We are obedient sa ating pagkatawag, and we are being oriented by the Holy Spirit, and we are lovers and leaders ng Panginoon, and servants and soldiers ng Diyos. Be wise as a serpent, sabi yun ng Bible. Wise is leaning or learning wisdom, living in integrity, servitude, and enthusiastic na paglilingkod. Hindi ho tatamad-tamad, hindi lulugol-lugong paglilingkod. Hindi willing lang, enthusiastic tayo. Yung makikita yung ating kasiyahan sa pagsunod po. I pray for a successful and fruitful year sa bawat isa na sa taong ito ay maging significant tayo sa ating mga community, sa ating organization. Gawin nating mahalaga ang ating sarili dahil pinahalagahan na tayo ng Diyos. Binayaran na tayo ng kanyang dugo. Binili niya tayo sa mamahaling dugo ng Panginoon. Kaya dapat po ay gawin natin ang ating sarili na significant sa gawain ng Diyos. At kapag ginawa mo yan at namuhay ka na kakaiba, ginagawa ng iba na yung mali, pero ikaw tama pa rin ang ginagawa mo. Sinasabi mo pa rin yung tama. Magkakaroon po ng natural po ng flow ng fruit. At kapag tayo po ay tinayuan natin ang tama, kahit nag-isa na tayo, majority na po tayo nun. And as we are being connected sa ating God and learning to be connected sa ating mga kapatiran, huwag kasing lumalayo sa fellowship, huwag kasing lumalayo sa pag-fellowship sa salita ng Word, at sa fellowship ng Holy Spirit sa ating buhay. Kasi pag lumalayo tayo dyan, nalalapit tayo sa mundo. Kaya nga na magpunta si Lot sa Sodom, lumapit siya sa Sodom at Gomorrah, muntik na siyang makasama sa judgment. Kaya kapatid, ano man ang ginagawa mo ngayon bago magtapos po ang aking oras, binabati ko po ang mga taga Luzon, especially doon po sa ating pong radyo natin 104.5 dyan. Salamat naman po sa ating pong mga kapatid dyan. At doon din po sa ating pong program, maliit na station, ang Guide FM Radio 93.5. At ito rin po ang hamon ko sa mga believer. Ito pong sinasabi ko ay para sa mga believer na. Paano ba magiging produktibo tayo? Abay, i-acknowledge mo yung connection mo sa God. Muna kasing huwag ka na magtampo-tampo. Si Lord kasi ang pinaglingkuran mo eh. Nasaktan ka man ng ibang tao, hindi ka binayaran, hindi ka binigyan ng offering, hindi ka binigyan ng tithes, sa Lord ka naglilingkod. Yes. Dapat manatili ka doon. Then be consecrated. Sa Lord ka eh. Hindi ka sa politiko, hindi ka sa mundong ito. Be consecrated na. Then matuto na. Stand corrected tayo, walang problema. And ito na, mag-initiate tayo ng change. Mag-initiate tayo ng creativity. Gumawa tayo, katulad nitong radio na to. Nag-initiate si Tatay Loy ng isang radio station na para sa ngalan ng Panginoon. Yes. Maggawa tayo ng mga pinapagawaan ng Diyos. Sa city, punta tayo sa municipal, sa mga munisipyo, sa mga kapulisan, sa mga prison. Puntahan natin ang mga mayayaman, puntahan natin ang mga mahihirap. Sinong gagawa nun? Ikaw at ako. Magandang tanghali po. Maayong ugto sa inyong tanan. Tama po ba yan? Tama po ba yun? At isang pasasalamat na kami po ay mapasama ngayon upang sabihin na mahal ka ng Diyos. Hindi nagtatampo ang Diyos sa iyo, ikaw ang nagtatampo. Hindi nanghihina ang Diyos na tumawag sa iyo. Kapatid, lalo na sa mga pastors natin dyan, mga kapatid, panahon na para tayo ay tumayo. Kasi wag na natin hintayin na tayo yung sanga na maputol at maitapon. Ibig sabihin po nun, binibigyan pa ho tayo ng Diyos ng pagkakataon bumalik, bumangon, ipagpatuloy po natin ang buhay na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesus dahil nagbubunga po yan ng mabuti, nagbubunga po yan ng matuwid.
sa kapurihan ng Diyos. Salamat, Ama, sa iyong message sa amin. Salamat, Panginoon. We will be stay connected, Panginoon, sa iyo. We stand corrected, and Lord, we will consecrate ourselves, Father. And thank you, Lord God. Yes, we will do, Lord God, ang initiative, Panginoon, ng creativity. And we thank you, Lord, for the fruit na ibinubunga nito at ibubunga sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang tanghali po, binibigyan ko na po kay Bishop Vincent. Okay, Pastor Marvin, thank you. Okay, salamat kayo, no? Maraming salamat po, Pastor.